Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga alternatives sa traditional desktop PC. Lalo na ngayon na pataas ang presyo ng ibang PC parts tulad ng RAM at GPU at medyo limitado ang choices sa entry-level segment. Sa ngayon, makikita nyo naman na hindi na kasing dali magbuo ng budget desktop kumpara dati. Yung mga parts na dati considered entry-level, mas mataas na ang presyo ngayon. Kung titingnan mo dati, ang 5500 GT ay makukuha mo lang na 4,500 pesos. Ngayon, konti na lang, 9,000 na. Tumaas ang presyo kasi mataas ang demand pero kakaunti na ang supply. Hindi na gumagawa ang AMD ng processor na yan. At mas konti na rin ang bagong options sa lower end. Isa sa mga factors dito ay yung demand sa AI workloads. Lahat halos ng resources, raw materials, nilalagay nila sa pagdevelop ng data centers. Aside doon, napupunta din ang focus ng manufacturers sa higher-end hardware. Dahil dito, naapektuhan yung availability at value sa budget side. So ito, pag-usapan natin ang mga alternatives sa traditional PC. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Unahin natin ang alternative na mini PC. Ito yung pinakamalapit na alternative sa desktop. Same use case, pero mas maliit ang size at kadalasan mas power efficient. Ito ang gusto ko sa mga mini PC. Usually around 5 to 25 watts na. Meron na rin mga 60 plus watts, pero usually 5 to 25 watts lang. Matipid sa kuryente at pwede mong isolar, madali lang. At kaya nito ang browsing, office work, at light gaming, depende sa specs. Sa current situation, practical siya kung hindi mo kailangan ng dedicated GPU. Pero kung plano mong mag-heavy workloads, yon ang limitation ng mini PC. Pagdating naman sa laptop, ito ang ating second alternative. Dito nagiging mas praktikal ang second-hand market. Kung budget ang pag-uusapan natin, mahal ang mga laptop ngayon, yung mga brand new, yung mga gaming laptops. So magpo-focus tayo sa second-hand laptops. Usually around 5,000 pesos ang maganda na. Maraming listings na mas mababa ang presyo kumpara sa brand new at minsan mataas pa ang spec na makukuha mo sa parehong budget. Pero as usual, kailangan maging maingat dahil may risk sa kondisyon ng unit, lalo na sa battery at overall condition ng unit. Kung marunong ka mag-check, pwede siyang maging sulit na option. Ang pangatlong alternatibo natin ay ang all-in-one PC. Ito yung parang desktop na naka-integrate na sa monitor. Malinis tingnan at simple ang setup. Kaya bagay sa workspace na limited ang espasyo. Pero tulad ng ibang compact system, hindi siya ideal kung may plano kang mag-upgrade in the future. Ngayon, kung basic usage lang tulad ng browsing, streaming at light productivity, pwede mo rin i-consider ang tablet o 2-in-1 devices. Portable sila at convenient gamitin. At malamang meron ka na. So wala ka na kailangang gastusin. Capable na din naman ang mga tablet ngayon, pwede ka na rin mag-edit ng video, pati audio mo. Tapos sa mga AI systems naman katulad ng Gemini, hindi mo naman kailangan ng malakas na CPU power doon. So magandang alternatibo ang tablet. May isa pang option na naiisip ako. Mas simple at ito ang Chromebook. Mura lang ang mga Chromebook, usually around 10 to 15K. Nakapokus ito sa web-based tasks tulad ng browsing at online tools. Mas affordable siya pero hindi siya suitable kung kailangan mo ng full desktop applications o serious ka sa gaming. Ngayon, kung ang habol mo naman ay totally gaming lang naman, bakit hindi mo subukan ang R36S? Yan ang isang emulator handheld. Yan ang pinakamura ngayon. Meron ng games na kasama yan sa loob or pwede kang bumili ng walang games, ikaw na maglagay. Napakagandang alternatibo yan kung talagang gaming lang naman ang kailangan mo. At kung gusto mo ng medyo mas malakas na retro emulation handheld, yan ang Mangmi Air X. Pwede kang mag PS2 dyan. Napakagandang gaming experience. Hindi ako makapaniwala na ngayon mga handheld ngayon, ginagawa ng China is nakakapaglaro na ng PlayStation 2. Although mas mura pa rin ha, kung bibili ka ng subsidized na cellphone, bilhin mo yung entry-level na Samsung phone na yan nasa screen. Pwede ka mag PS2 dyan. Flawless. Bumili ka na lang ng telescopic controller, ikabit mo, ayun, para ka na may PSP na capable maglaro ng PS2, GameCube, Wii, at iba pa. Sa huli, depende talaga sa situation mo. Kung mahalang parts at limited ang entry-level options, mas magiging practical tingnan ang alternatives. Mini PC para sa desktop-like experience, second-hand laptop para sa flexibility sa budget, at ibang devices kung basic task lang naman ang kailangan mo. At kung may tanong ka sa video natin, comment mo lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.